Isa na naman pong makabagong balita ang yumanig dito sa mundo ng cryptocurrency. Lumusot na po sa US Senate ang kontrobersyal na panukalang batas na kilala bilang Genius Act matapos bumaliktad ang boto ng 16 or 16 na Democratic Senators. Pero ano nga ba ang Genius Act? Bakit ito biglang sinuportahan ng ilang senador na dati ay kontra dito? At higit po sa lahat, ano po ang magiging epekto nito sa crypto market at para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano ba ang Genius Act at para saan ito. Ito ay isang panukalang batas sa Amerika na nilikha para magtakda ng malinaw na regulasyon sa mga stablecoin. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang stablecoin ay isang uri ng cryptocurrency na nakatali or nakadikit ang value sa isang tunay na asset gaya po ng US dollar. Halimbawa po niyan ay sina USDT, USDC at ngayon may bago na ring sikat kung saan ay ang USD1. Layunin po ng Genius Act na tiyaking ang lahat ng stablecoins ay fully backed. Ibig sabihin, may totoong halaga o asset na sumusuporta sa kanila. Dapat din ay sumailalim sila sa regular security audits o pagsusuri upang mapanatiling ligtas ang sistema. Ang batas na ito ay pinakilala ni Senator Bill Hagerty nitong February 2025. Ayon sa kanya, ito raw ang susi upang maisama ang US payment system sa makabagong technology ng crypto habang pinoprotektahan ang mga buyers at pinapalakas ang impluensya ng US dollar. Ngayon ay ito po ang pinakamalaking tanong dito. Bakit nga ba bumaliktad ang boto ng mga Democratic Senators? Ayan. Noong una, marami sa mga Democratic Senators ang tumutol sa Genius Act at ang dahilan, may takot sila na baka gamitin ni Pangulong Donald Trump para sa pansariling interes lalo na't may involvement siya at ang kanyang pamilya sa ilang mga crypto-related projects. Pero sa boto po nitong May 20, biglang bumaliktad ang 16 or 16 na Democratic Senators. Sila ngayon ay pabor na sa Genius Act kaya ito ay lumusot sa procedural vote na may 66-32 na resulta. Kasama sa mga bumaliktad ay sina Senator Kirsten Gillibrand, Adam Schiff, Angela Also Brooks at marami pang iba. Interesting na malaman na tatlo sa kanila, sina Schiff, Slotkin at saka Gallego ay sinusuportahan ng isang pro-crypto political group na tinatawag na Fairshake PAC. Ang grupo na ito ay pinupondohan ng malalaking crypto entities gaya ni na Ripple at saka Coinbase. Kaya mukhang may malaking impluensya talaga ang crypto lobby sa desisyong ito. Ngayon ay ano po ang mga susunod na hakbang para sa Genius Act? Ngayon na nakalusot na po ang Genius Act sa procedural vote, ang susunod na hakbang ay ang formal na debate sa Senate floor. Dito pwedeng amyandahan o baguhin ang ilang bahagi ng panukala. Pagkatapos ng debate, magkakaroon po ng final vote para po sa tuluyang pagpasa ng batas. Ayon po kay Eleanor Territ, host ng Crypto in America show, magsisimula na ang proseso sa May 21. At kung kakayanin, gusto ng ilang Republican senators gaya ni Cynthia Lummis na maipasa ito bago ang Memorial Days sa Amerika na gaganapin po sa May 26. Pero, tandaan natin, hindi pa rin tiyak kung maaabot nila ang deadline. Marami pa rin kumokontra rito. Ngayon sino po ang mga tumutol sa Genius Act at bakit? Isa sa mga matinding tumutol ay si Senator Elizabeth Warren. Ayon sa kanya, ang Genius Act daw ay parang turbo boost sa corruption ni Pangulong Donald Trump sa crypto market. At bakit? Kasi maraming crypto ventures ang nakakonekta sa pamilya po ni Pangulong Trump. Meron silang meme coins gaya ng Trump at saka Melania, isang stable coin na tinatawag na USD1 at isang DeFi protocol na World Liberty Financial. Dagdag pa ni Warren, malaki raw ang kikitain ng pamilyang Trump sa stablecoin na USD1 kapag naipasa ang Genius Act. At base sa datos,
Ang USD1 ay kasalukuyang panglima sa pinakamalalaking stablecoins sa buong mundo na may market cap na $2.12 billion. Kaya napakalaking halaga. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Una sa lahat, kung tuluyang naipasa ang Genius Act, mas magiging regulated at saka transparent ang stablecoin market, lalo na po sa US. Posibleng tumaas ang tiwala ng mga tao sa paggamit ng stablecoins gaya ng USDT, USDC at maging ang USD1. Kung nagkaroon po ng mass adoption o malawakang pagtanggap ng stablecoin sa Amerika, siguradong magdudulot ito ng positibong epekto sa buong crypto market. Mas maraming institution ang papasok, mas dadami ang liquidity at mas lalaki ang demand. At bilang mga Pinoy trader, kahit malayo tayo sa Amerika, nadadamay tayo sa galaw ng global market. Tandaan natin, ang mga balitang galing sa US Senate ay may malakas na epekto sa presyo ng mga crypto. Kapag naging pabor ang mga balita, tumataas ang value ni Bitcoin, Ethereum at maging ng mga altcoins. Pero dapat pa rin tayong maging mapanuri. Kung totoo man na ginagamit ni Trump ang batas na ito para sa sariling interes, dapat din nating bantayan ang magiging galaw ng kanyang mga project gaya po ng USD1. Pwede kasing magkaroon ng market manipulation o sobrang hype na delikado para sa mga baguhang investor. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, ang Genius Act ay isang malaking hakbang patungo sa regulasyon at legitimization ng crypto dito sa mundo ng crypto. Sa wakas ay kinikilala na ng gobyerno ng US ang kahalagahan ng stablecoins bilang bahagi ng bagong ekonomiya. Pero hindi rin natin dapat baliwalain ang political interest na posibleng nakapaloob dito. Ang pagbabalik loob ng 16 or 16 na senators ay isang patunay na malaki ang impluwensya ng mga crypto companies sa politika. Oo, pwedeng maging maganda ang epekto nito sa market, pero kailangan pa rin ng transparency at tamang oversight. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang tamang aksyon ay ang magbantay, mag-research at maging updated. Sundin po natin ang magiging takbo ng Genius Act sa mga susunod na linggo dahil siguradong apektado po ang galaw ng crypto market dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.